Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platforms. Attorney Enzo Bunyog. Papanood rin po ninyo ako sa Facebook, sa Meta, sa aking isa pang Facebook page o Meta page, ang Informador. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking Meta page na Informador, ki-follow na po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking bagong YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog, paki-subscribe na po. Dito mga kabunyog, mga kababayan, mahaba-haba ang ating talakayan. Hindi lang po isang issue, topic o isang topic ang aking dinidiscuss, kundi ngayon tatlo. Tatlo ang i-discuss natin. Kaya medyo mahaba-haba at maganda ang ating magiging talakayan. Okay, simulan na natin. Pag-uusapan natin dito, ito, mainit ang sagutan ni Kiko Pangilinan at saka ni Bato de la Rosa. Barado si Bato. Kung ano ito, tungkol saan ito, mamaya. Ha? O ngayong maghapon na unang araw ng rally, nung rally ng INC doon sa Luneta at ng United People's Initiative doon sa EDSA PPM, People Power Monument, tinanong si PBBM kung nasaan siya ngayong araw. Ang sagot ng Malacanang, nandun lang sa loob ng palasyo. Nagmo-monitor, nagbabantay ng mga kaganapan sa buong maghapon ngayon. Ayan, usapan natin yan. Yung mga DDS, yung mga Duterte supporters, talagang grabe yung panawagan nila ngayong araw, Marcos resign. Problema, walang hatak. Walang hatak walang init, walang masyadong tumatanggap. Panawagan nilang Marcos resign. Anyway, o sige, mga kabunyog, simulan natin dito. Itong kay Kiko, itong sagutan ni Kiko at saka ni Bato. Tungkol ito doon sa sa video ni Saldico. Siyempre, si Bato, ang naglabas siya ng statement. Sabi niya, tahimik ang Pinklawans at komunista sa expose ni Saldico. Strategize muna sila how to appear righteous at anti-corruption kuno, at the same time prevent the downfall of this government from which they benefit a lot. Yan, November 15, 2025. Kumbaga ang sinasabi ni Bato, ang pinapatamaan ni Bato yung mga komunista raw at saka yung mga dilawan, yung oposisyon. Kasi daw paglabas ng expose, yung mga videos ni Saldico, hindi raw alam ng mga komunista at ng mga dilawan, yung mga nasa oposisyon, kung paano magre-react. Kaya kaya daw hindi kaagad kumbaga nanahimik daw ang mga dilawan, mga komunista, kasi nag-iisip muna kung anong gagawin doon sa sinabi ni Saldico. Kasi syempre ang tinamaan doon sa sinabi ni Saldico ang administrasyon ni Marcos. Yung mga komunista daw at saka yung mga dilawan, kaalyado na si Marcos. So alangan namang kampihan nila si Saldico laban kay Marcos. Kaya ang ginawa daw ng mga nag-iisip muna kung anong gagawin, kaya natahimik daw. Ngayon, sinagot yan ni Senador Kiko Pangilinan. Siyempre, pag sinabi mong dilawan, kakampings, kasama dyan si Senador Kiko Pangilinan. Matindi ang sagot ni Kiko Pangilinan kay Bato. Mamaya, basahin ko yung sagot ni Senador Kiko Pangilinan. Pero, ano bang ibig sabihin kasi ni Bato? Actually, ang tinutukoy niya dyan na komunista, alam naman natin si Bato. Dating militar, dating PNP chief. Pag sinabi niyang komunista, ang brand niya kasi sa mga komunista, sila Franz Castro, yan yung tinutukoy niyang mga komunista. Alam naman natin yan sila Bato de la Rosa, pag mga leftist para sa kanila, komunista. Di sila Franz Castro, sila Raul Manuel, sila Nery Colmenares, yan yung tinutukoy ni Bato na mga komunista daw. Ang sabi ni Bato, ang tingin kasi nila Bato at ng mga DDS, itong mga leftist, hindi naman itong mga komunista, itong mga leftist, kaya lang kila Bato, komunista yan. Pero ang tinutukoy niyang komunista dyan, mga leftist. Ito ang paniwala kasi nila Bato,
ang mga leftist sa kayong Marcos ay naging na ngayong magkaibigan. Hmm? Magkakampi na yan. Kaya ang sinasabi nga nila, sila Franz Castro, sila Raul Manuel, ay mga tao na daw ni Romualdez at ni PBBM. O yun yung ano kaya, nagkaisa daw yung mga leftist, Marcos at saka mga Dilawan. O yan yung ano nila eh. Ay ngayon, si Saldico, tinitira si Marcos at si Romualdez. So, wala daw, hindi daw makaporma ang mga Dilawan at mga leftist. O, yun ang ibig sabihin ni Bato. Hindi daw kumbaga napahiya. Hindi daw maka-react doon sa sinabi ni Saldico. O, pero ang una diyan, sila Raul Manuel, sila Franz Castro. Hindi naman yan hindi naman yan hawak ni Marcos eh. Hindi naman yan hawak nila Romualdez. Kasi kung makikita natin yung mga slogan, yung mga panawagan ng mga leftist ng Makabayan Bloc, ang panawagan nila, pareho singilin si Marcos at si Duterte. Ang kanilang panawagan dito sa issue ng korupsyon, managot ang lahat ng sangkot. Nandun ang picture ni Sara, nandun ang picture ni PBBM, nandun ang picture ni Romualdez, nandun ang picture ni Saldico. Kaya mali yung sinasabi ni Bato na yung mga leftist ay parang kakampi ni PBBM, hindi nila kinukum. Yan yung sinasabi rin ni Pulong Duterte. Ang mga leftist daw, hindi daw kinukomentaryuhan yung korupsyon ni Marcos o ng Marcos administration. Yun lang daw mga Duterte, hindi, mali eh. Mali ang nila Bato at sa kanila Pulong. Sila ang Makabayan Bloc at saka sila Romualdez nagkakaisa sa pagiging anti-Duterte. Nagkakaisa. Pero hindi naman hawak nila Romualdez at nila PBBM ang leftist eh. Ha? Makikita nyo sa kanilang mga slogan, sa kanilang mga, kanina nga, may rally yung UP. Sa rally ng UP, gumawa sila ng kulungan. Ang nakalagay doon sa kulungan, si Sara Duterte sa si PBBM. Nandun din ang mukha ni Saldico. Wala ito si Bato eh. Mali-mali ang pagkaalam nito. At ito naman, binara din siya ni Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Kiko Pangilinan, hindi kami nananahimik. Nagmamarsid kami at tinitimbang ng husto kung ano sa paniwala namin ang pinakamainam. Hindi para sa sino man nakaupo, kundi para sa palagay namin ay ikabubuti ng bansa. O yun. Kumbaga, sinasabi ni Senador Kiko Pangilinan, mali si Bato. Hindi na nahimik ang mga Dilawan. Ang liberal, siyempre liberal party yan si Kiko, hindi yan nanahimik, sabi niya. Sa katunayan, totoo naman 'yon, may statement kaagad ang akbayan na nilabas eh. May statement din si Leila de Lima. Ang sabi ni Leila de Lima ng mamamayang liberal, okay naman yung mga sinasabi na yan ni Saldico, pero dapat umuwi siya para magamit yung kanyang mga sinasabi. Hanggat hindi siya umuwi dito, hindi magagamit yan para makasuhan sila PBBM at sila Romualdez kung yun ang gusto niyang mangyari. Tama naman. So ibig sabihin, hindi naman pinagtatanggol ni Leila de Lima, hindi naman pinagtatanggol ng akbayan, hindi naman pinagtatanggol ni Kiko Pangilinan si Marcos. Hindi. Hindi rin sa totoo lang, kung pinupukusan nga lang talaga nila Kiko Pangilinan at Leila de Lima, siyempre si Duterte. Pero hindi naman ibig sabihin na parang binabaliwala yung mga kahinaan din ng administrasyon, lalo tungkol sa budget. Binabatikos din naman nila Shelo Magno, Heidi Mendoza, nila Kiko Pangilinan, nila Leila de Lima. Binabatikos din nila yung ginawa ni PBBM. Bakit kasi inapruban niya yung budget ng 2025? Tsaka binatikos na rin ng mga Dilawan at kakamping si Saldico dahil sa grabing mga nito sa insertions. Kaya mali eh. Hindi totoo yung sinasabi ni Bato na tahimik ang oposisyon. Mag-leftist man yan o magsila ang Dilawan. Hindi totoo yan. hindi na si Bato. Talagang panatiko siya eh. Hindi niya nakikita yung mga totoong nangyayari. O dito tayo.
Yung rally ngayon ng Iglesia ni Cristo at saka nung mga DDS doon sa EDSA, People Power Monument, ang tinanong si PBBM, ano po bang ginawa nyo maghapon? Nasaan po kayo? Ang sagot ni PBBM o ang sagot ng Malacanang, ano, nasa palasyo, nasa Malacanang. Inantabayan daw ni PBBM, nakabantay sa sitwasyon ngayong araw, palasyo. Yan yung official na statement ng ng Malacanang nung tinanong kung nasaan si PBBM. Tama lang naman. Tama lang 'yun. Nasubaybayan talaga ni PBBM ang maghapon ngayon kasi critical itong period na 'to. Hindi alam kung anong mangyayari ngayong maghapon. Hmm? Kasi 3 araw 'yan. Pero ngayong unang araw makikita gaano ba karaming tao, ah? Ano ba ang kanilang mga panawagan? Ano ang reaksyon ng publiko? Mas nadadagdagan ba hanggang ngayong gabi? O, mainit ba ang sitwasyon? Nagkakaroon na ba ng mga kaguluhan? Talagang kailangang bantayan yan at i-monitor ng presidente. Tama lang yun. Kasi ang gusto talaga nitong mga nag-o-organize ng mga rallies na to, painitin ang sitwasyon. Ha? Alam naman natin yan, EDSA type of pricing talaga. Sabi nga ni former Secretary Ronald Llamas, yan talaga yung gusto nila. EDSA type uprising, pag-aalsa hanggang sa mag-withdraw ng support ang military sa administrasyon. So anumang kaguluhan, anumang mga naiibang kaganapan, dapat maagapang kaagad ng gobyerno, ng administrasyon. Kaya tama lang na ang presidente nakasubaybay, nakabantay sa buong maghapon na mga kaganapan. Hmm? Hindi dahil paranoid ka, kundi mabuti na yung handa sa anumang kaganapan. Kaya ano 'yon, at least hindi naman sinungaling ang Malacanang na sabihin, wala yan, hindi naman pinansin yan ng presidente. Hindi. At least honest ang Malacanang na sabihin, ng palasyo na sabihin, nagantabay ang presidente, nakabantay. Kasi pag sinabi mong wala, hindi naman binigyan pansin ng presidente yung mga rallies na yan ngayon. Ha? Di para kang ano niyan, parang baliwala sa iyo 'yon. Hindi naman totoo 'yon. Hindi pwedeng baliwalain yang mga ano na 'yan. Kasi kaya bato na nga diyan ang mga DDS yung mga Duterte. Kaya bato na sila diyan. Talagang ano na 'yan, all in na kumbaga. Desperado na sila diyan. Kaya gagawin talaga nila lahat. In fact, hindi lang dapat yung unang araw. Second day hanggang sa third day, hanggang sa matapos yan, dapat subaybayan talaga yan. Kasi malay natin, sa unang araw ay talagang kunti, pero yung plano pala talaga nilang mag-strike ay second day or third day. Kaya ano yan, tama lang na minomonitor ng presidente para makapag-instruct talaga siya kung mayroong mga emergency na sitwasyon, extraordinaryong sitwasyon, kaagad-agad maka-instruct ang presidente, maka-action. Mahirap kung lumalaki na, hindi mo na parang sa apoy, hindi mo na maapula. Kalat na. Kaya tama yun. Parang usbong pa lang, kitli na. Nip in the bud. Ganyan din si noon, nung mga panahon. Yun yung error ni ERAP eh. Ang error ni ERAP, nagsisimula ng mag-mobilize ang ng mga tao. Sabi ni ERAP, hindi, ano lang naman yan, bukas wala na yan. So, pinabayaan hanggang sa lumakas ng lumakas, dumami ng dumami. Nung plano ng i-disperse na, wala na, hindi na nagawa. Kasi ang dami na, milyon-milyon ng tao. Pero kay Gloria, kung magatandaan natin, ang dami ring rallies kay Gloria. Kasi ang daming skandalo ni Gloria, in BNCTE, Hello Garci, mayroon pang mga mga military mga uprising, mga Oakwood Mutiny, yung Marine standoff, marami yan. Pero bakit hindi nagtagumpay? Nagsisimula pa lang, inaanuhan kaagad nila Gloria noon. Kahit nga yung EDSA 3 noon, hindi nagtagumpay yun, na-counter kaagad nila Gloria. Bakit? Nila Gloria Arroyo. Minomonitor yung buong pangyayari. Kailangan talagang bantayan ang bawat development. Baka ang tawag doon, kung mag-explode yung sitwasyon, masyadong hindi mo na makontrol.
Dapat sa ano pa lang, maaksiyunan kaagad. Lalo pat talagang gagatungan ng mga DDS na lumaki kung sa apoy kumalat ang apoy na ito. Parang apoy yan eh. Gusto nila ikalat yan, lumaki pa hanggang sa ano, hindi na makontrol ng administrasyon. Yan ang gagawin ng mga DDS eh. Hmm? Kaya nga kanina, yung mga DDS pumunta sana doon sa mga Duterte supporters, pumunta sana sa Luneta. Sasanib sala sila doon. Mag-agitate sila, mag-iingay sila doon para yung mga tao magsisigaw ng kung ano-anong slogan na panawagan ng mga DDS. Ang problema, hindi sila pinapasok. Hindi sila pinapasok ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pahiya yung mga DDS eh. Hmm? Siyempre, gusto rin ng Iglesia ni Cristo na i-preserve na sila. Hindi naman sila nag-rally para kay Duterte. Hmm? Gusto nilang ano. Kasi marami ring negosyo ang Iglesia. Marami rin silang mga interest na kailangan rin protektahan. Hindi sila pwedeng lumaban talaga ng todo sa Marcos. ha? Hindi sila pwedeng lumaban ng todo. Kaya may pagka-neutral pa sila kunwari. Hindi. Siyempre, pro-Duterte sila. Pero ayaw nilang mamarkahan. Pag sumanib yung mga DDS doon, maiiba na. Oh. Kaya ano ito, ang maghapon ngayon, binantayan ng Malacanang yung mga nangyari. Tama lang yon. Mahirap na ano ka, mabigla ka na ano na pala, kalat na. Hindi mo na makontrol. Kaya at least naman, honest din ang Malacanang na sabihing nagbantay ang presidente. Kaysa sasabihin na, wala, hindi namin ano yan. Ano naman yun? Ha? Mayabang naman yun na parang hindi mo nire-recognize na seryoso itong nangyayari ngayong araw. Pero hindi ka rin pwedeng maano yung paranoid o sobrang takot, hindi. Balance lang. Hindi mo i-ignore pero hindi rin yung paranoid ka na. Kaya tama lang yung ano, yung ginawa ng Malacanang ngayong maghapon. Okay. Huling topic tayo. Yung mga DDS, nananawagan talaga sila, Marcos resign. No? Duterte. Yung grupo nila Eric Celes, nagpo-programa sila doon sa may EDSA Shrine. May megaphone sila, nananawagan sa mga tao na sumama na sa kanila. Ano talaga sila, nag-agitate. Kasi ano yan, gusto talaga nila, ano na to, para sa kanila, ito na yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon na mapatalsik si PBBM at mailuklok si Sara. Kaya lahat ginagawa nila, ahitasyon, pag ano sa tao, paggalit sa tao, nagsasalita sila doon sa may EDSA Shrine, nagrally sila doon. Tapos, iniimbitahan nila ang mga taong pumunta na sa EDSA People Power Monument. Ano yun? Kaya lang, hindi rin eh. Marami, halos 1/4 ng nandun o baka 1/3, mga pulis. Mga pulis. Makikita mo, ang daming tao dun sa EDSA People Power Monument, pero karamihan mga pulis. Actually, 10:00 nga dapat magsimula. Nakapagsimula sila, 1:00 na. Ayun, nagprograma doon, yung mga DDS talaga. Nakita natin si Jamie Bundok nandun, sila Mike Defensor, nandun sila sa EDSA People Power Monument. Yung dating National Security Advisor ni Duterte noon, si Esperon, nandun din. Yung mga DDS na mga vloggers nandun. Talagang sila Eric Celes, talagang ang nila, manawagan na sa tao ng Marcos resign. Kaya lang wala eh, parang walang hatak masyado sa tao. Tapos may grupo silang inorganize ng mga DDS, yan yung grupo ng Maisog. Nagmarcha sila, punta sana sila galing ng Calao, papunta sana sila ng Luneta. Kumbaga magjo-join sila doon sa rally ng iglesia kasi maraming tao doon. Ay dala-dala nilang mga slogan, Marcos resign, Duterte. Hindi pinapasok noon. Yun yung problema nila. Sa simula't simula pa kasi, sinabi naman ng iglesia ni Cristo na ang rally nila kanila lang. Yung ibang grupo na gustong mag-rally, mag-organize din ng sarili. Kaya nga yung United People's Initiative, yung mga talagang pro-Duterte yan at Marcos resign ng panawagan, doon sila sa EDSA PPM. Pero yung iglesia ni Cristo,
ayaw nila na magpapasok ng ganong mga panawagan, Marcos resign, Duterte, Duterte. Kaya walang nangyari. Kaya yung yung ini-expect nila na mainit yung maghapon ngayon ng Marcos resign, Duterte, parang ano na, sana inaasahan nila ngayong maghapon magiging mainit kasi magsasanib na yung ano, yung grupo ng Maisog, DDS, pupunta doon sa iglesia, hindi nga sila pinapasok eh. yun, yun ang malaking problema. Ano? Kaya ngayon, ah yung mas malaking rally ng iglesia na kanina umabot na daw ng 550,000, wala namang ano doon, hindi naman nananawagan doon ng Marcos resign. Hindi rin doon nananawagan ng Duterte, Duterte. Wala. Bawal eh. Pilit sanang gustong lagyan yan ng Marcos resign, Duterte, Duterte ng mga DDS. Kaya nga sumanib sana. Nagmarcha sana sila para sumanib doon, sumama na doon. Hindi nga pinapasok. Yun. Kaya hanggan lang sila. Kung talagang mananawagan sila ng Marcos resign, doon sila sa EDSA People Power Monument. Yan yung ano, yan yung nangyari ngayon. Kaya yung Marcos resign na inaasahan nilang magiging malawakan na panawagan, walang hatak. O, walang hatak. O, pero hindi natin alam kung bukas may panibagong na naman sila, plan B or kung ano man. Kasi ang dapat bukas magiging malaki na yan. Mainit na lalo. Kumbaga dapat ano, uh, ang panawagan nila na yan, mas maano na sila, mas matindi na. O, tapos ang tao dapat madagdagan. Kung hindi nila yan na-create bukas, wala na yan. Yung pangatlong araw, wala na yan. Kaya yung mangyayari nito, yung inaakala nilang ano, matinding pasabog, kwitis pala. Paso. Ha? yan yung yan yung mangyayari, yan yung mangyayari diyan. Kaya ano to, siguro magano na sila, mag-iisip ano kayang gagawin nila. Mali yung kanilang mga expectations eh. Ang inaasahan nila, yung Iglesia ni Cristo ay makakasama nila. At pagpunta nila doon, papapasukin din sila. At ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, Marcos resign, Duterte. Ay wala, ayaw ng Iglesia ni Cristo eh. Ayaw. Oh, so iba yan. Pangalawa, yung panawagan nila doon sa EDSA PPM na parang inaakala nila dahil nga doon, sabi ni Greco Bilhica, dahil sa nangyari kay Saldico, dadami ang a-attend sa EDSA, People Power Monument. Wala, hindi nangyari ngayon. Hindi nangyari. Walang hatak. Kaya, ewan natin kung anong gagawin nila bukas. Pangalawang araw. Kaya ba ng mga DDS yung 3 araw? Yung iglesia, desisyonado sila 3 araw, 16 to 18. Pero yung United People's Initiative na nag-organize ng rally sa EDSA, hindi natin alam kung kaya nila yan. Abangan natin. Ha? Baka hindi kayanin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.